Pamagat, ang puno ng kapre. Noong kabataan ko, may pangyayari na hindi ko malilimutan kailanman. Ito ang kwento ng nakakatakot na karanasan ko sa isang puno ng kapre. Nang ako'y mga 11 taong gulang pa lamang, ako at ang aking mga kaibigan ay madalas maglaro sa gubat na malapit sa aming barangay. Ang lugar na iyon ay puno ng mga puno ng kahoy at may isang partikular na puno na palaging nakakaakit sa aming mga mata. Isang puno na mas matayog kaysa sa mga karaniwang puno at may mas malaking hugis ng isang tao na sa ilalim ng malagkit na usok na nagmumula sa kanyang sigarilyo. Ang sabi-sabi ng mga matatanda sa aming lugar, ang punong iyon ay tirahan ng isang kapre, isang makapangyarihang espiritu na nagtatago sa mga puno at madalas ay nagsisindi ng sigarilyo. Sa una, hindi namin ito pinaniniwalaan, ngunit isang gabi, ang lahat ng aming mga paniniwala ay biglang nagbago. Isang gabi ng tag-ulan, nagpasya kaming maligo sa ulan ng mga kaibigan ko at naisipan naming magpunta sa gubat upang maglaro ng tagu-taguan. Hindi inaasahang habang kami naglalaro, bigla kaming nakaramdam na para bang may nagmamasid sa amin na hindi naman namin nakikita. Sa kabila ng aming mga pag-aalala, nagpatuloy kami sa laro. Dahil sa sobra kong saya sa paglalaro, ay hindi ko napansin kung saan parte ng gubat ako napunta. Basta lamang makahanap ng magandang pwesto ng pagtataguan. Habang ako'y nagtatago sa likod ng isang puno, bigla akong nakaramdam ng matinding kaba sa aking dibdib. Ang init ng aking hininga ay naging malamig at ang paligid ay biglang napuno ng nakakatakot na katahimikan. Sa kaharian ng dilim, parang may nagmamasid sa akin. Isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahan akong tumalikod at doon nakita ko ang isang anino sa ilalim ng malaking puno. Ang puno ng kapre. Ang nakakatakot na bahagi ay hindi lamang ito isang anino. Ito ay isang napakalaki at napakabigat na anino na tila mayroong mga mukha ng mga taong nakapaligid sa puno. Ang mga mukha ay tila mga mukha na nanghihingi ng tulong sa akin. At doon, nang tamaan ng sinag ng buwan ng puno, ay doon ko lalong nakita ang napakalaking kapre sa aking harapan. Napakaitim ng kanyang balat at mayroong napakalaking kamay. At sa kanyang kamay ay hawak niya ang kanyang tabako na sinlaki ng isang sanga ng puno. Hindi ko magalaw at tila nawala ng lakas ang aking katawan na tumakbo. Ngunit nang makita ko na umaambang bumaba ang malaking kapre na yon sa kanyang puno, ay biglang gumana ang aking utak at sinabi sa akin kailangan kong layuan ang bagay na iyon. Nanginginig sa takot akong tumakbo palayo at sumisigaw, ngunit walang tunog na lumalabas sa aking bibig. Nang makita ko ang aking kaibigan, ay doon lamang ako natigil sa pagtakbo. Mukhang hindi ko na kailangan pang sabihin ang nakita ko dahil bakas sa kanilang mga mukha ang takot at pangamba kahit na wala pa akong kinukwento. Alam nilang mayroong kakaiba sa gubat na iyon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na kami pumunta sa gubat nang malapit sa puno ng kapre. Pamagat, ang sementeryo. May isang lumang sementeryo na nagtatago ng maraming nakaraan at mga misteryo. Ang mga kwento tungkol dito ay hindi lamang mga alamat. Sila ay may mga buhay na katotohanan
na kinakatakutan ng mga taga roon. Ang aking sariling karanasan, isang pangyayari na hindi ko malilimutan kailanman. Isang gabi, kasama ang aking mga kaibigan, nagpasya kaming maglaro ng takbuhan sa loob ng sementeryo. Kahit alam namin na ito ay hindi tamang gawain, labis kaming naintriga sa misteryo at kababalaghan ng lugar. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at ang malamig na simoy ng hangin, pinasok namin ang pinto ng sementeryo ng puno ng kaba at takot. Sa loob ng sementeryo, ang amoy ng mga lumang puntod ay bumulaga sa amin at ang mga anino ng mga puno ay nagdudulot ng pakiramdam ng hindi kapani-paniwala. Habang naglalakad kami sa dilim, naramdaman namin ang mga pagtingin na parang nagmamasid sa amin, ngunit walang tao sa paligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makita namin ang isang lumang krus na tumutok sa amin. Ang krus ay puno ng lumot at kalawang, at ang aming pagkagulat ay nadagdagan ng biglang sumabog ang ilaw na dala namin. Ang aming mga puso ay bumilis sa takot at ang aming mga sigaw ay humalong sa hangin. Habang binibilisan namin ang aming lakad palabas ng sementeryo, bigla kaming natigil sa isang tahimik na tambayan. Nakita namin ang isang babae na naglalakad sa malayo. Ang kanyang mga mata ay pumipintig ng pulang liwanag at ang kanyang balat ay namumuti na tila nagdudulot ng malamig na kaba sa aming mga puso. "Tumakbo tayo!" ang sigaw ng aking kaibigan. At sa bilis ng aming mga paa, lumabas kami sa gate ng sementeryo at huminga ng malalim na hangin ng kaligtasan. Sa mga sumunod na araw, ang alaala ng aming karanasan sa sementeryo ay hindi nawala sa amin. Nagkaroon kami ng mga panaginip na puno ng mga kaluluwa at boses na umaaligid sa aming isipan. Hanggang sa isang araw, ang babaeng nakita namin sa loob ng sementeryo ay nagpakita sa aking panaginip. "Malapit na ang iyong oras." Ang kanyang nakakatakot na bulong sa akin. Ang sementeryo ay hindi lamang puno ng bangkay, ngunit mga kaluluwa rin na hindi makaalis. Mag-ingat ka. Simula nung araw na iyon, hindi na ako bumalik ng sementeryo. Ang takot at kaba ay patuloy na bumabalot sa aking damdamin hanggang sa kasalukuyan.